Pinulsuhan ng SMNO News ang ilan sa ating mga kababayan sa Metro Manila patungkol sa pinakahuling anunsyo ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ay ang planong pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa darating na 2025 midterm elections. Karamihan sa kanila ay ikinatuwa at pabor sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa susunod na halalan. Ay okay po ako dyan. Talagang ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte, talagang ang ganda ng Pilipinas. Walang mga, alam mo na yung droga, talagang humina yon. Hindi talaga katulad ngayon lantaran eh. Talagang ako doon, dalawang kamay ako doon, thumbs up talaga ako. Dapat ibalik talaga. Talaga na sila dapat ang bubutuhan. Isipin mo ngayon, ikukumpara mo ngayon at saka ang papa niya noon na nakaupo, lahat ng mga nagsasyabo, lahat po yung dyan, hindi po makikita. Pero ngayon, harap-harapan kahit mga anak ko nakikita nila. Okay naman po yun para sa akin. Nawala yung mga kriminal, mga adik. Ngayon, ang dami na naman na nakaano sa kalsada eh. Mas gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga yung mga adik sa kalsada, yung mga hold-upper, nabawasan talaga. Kung para sa akin, mas pabor ako na tumakbo bilang senador or presidente. Pwede kasi kaya naman nila eh. Kailangan ng kamay na bakal kasi lalo na sa amin, mga taxi driver. Oo, alanganing oras kami bumibiyahe, inaabot kami ng alanganing oras. Mas okay nga yun, sir, para may balik yung dati. Para maging ulit yung pamumuhay ng mga tao. Maging okay ulit. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Mas maganda pag may Duterte, mababa yung mga bilihin at mataas yung sahod. Safe pa yung mga tao. Gustong-gusto ko si Duterte kasi nakakaminis po kami sa bigas. Sa gastusin po noon. Dapat talaga Duterte ang bumoto natin. Sa akin gusto kong mabalik si Duterte kasi okay naman yung mamalakad niya. Malaki naman ang nabago ng Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Okay. Okay naman po, masaya. Kasi marami rin naman po siyang natanggal ng mga, katulad ng mga kriminal, ng mga drug addict. Nung panahon ni Duterte, ayon sa dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque, hindi masisisi ang taong bayan kung bakit excited silang magkaroon ng tatlong Duterte sa Senado, lalo't naranasan na nila ang Duterte brand of leadership. Na-excite ang ating mga kababayan na magkaroon ng tatlong Duterte sa Senado dahil alam mo, pansinin mo mga usapan palagi ng taong bayan nung panahon ni Duterte. Alam mo, ako talaga sinasabi ko sa kanila, tapos na yung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, may kapayapaan sa mga komunidad. Nung panahon ni Duterte, na talagang halos nawala na ang banta ng droga. Nung panahon ni Duterte, napakasigla na ating ekonomiya. Nung panahon ni Duterte, mapayapa ang West Philippine Sea at maunlad ang ating bayan dahil sa mas malakas na kalakalan. Dagdag pa ni Roque, isa rin sa pinanggagalingan ng excitement ng taong bayan ay ang kanilang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos, lalo na ang mga napakong pangako nito gaya ng 20 pesos na bigas. So masisisi mo ba na talagang hinahanap-hanap ng tao ang Duterte? Sinabi pa ni Roque na hindi gahaman sa kapangyarihan ang pamilya Duterte. Ang totoo aniya ay pinagkakatiwalaan sila dahil napatunayan na ng mga Duterte ang kanilang kakayahang mamuno. Para naman sa isang political strategist, niyanig ni Vice President Sara Duterte ang mundo ng politika dahil sa pinakahuling anunsyo nito. Parang tectonic bang rank yan? Kasi nananahimik tayo, lahat nag-iisip ano ba ang dahilan kung bakit nag-resign. Tapos nung finally nagsalita, tatlong Duterte ang tatakbo. Sabi ko, talaga nga naman, nung dati hirap na hirap tayong kumbinsihin yung ilan dyan. Ngayon, tatlo ang tatakbo sa Senado at may isang gustong nagnanais sa 2028. Dagdag pa ni Malutikia, hindi napaaga ang naging anunsyo ni Vice President Duterte hinggil sa mga plano ng pamilya nito sa darating ng midterm elections. Malapit-lapit na yung October 8. Sa tingin ko yan critical announcement. Yung 2028 medyo malayo-layo pa. Pero kung si Mayor Baste
nagpapahiwatig ng interes, abay maganda rin yan. Sa tingin ko, minemeasure nila publicly ano ang reaction ng tao. Of course, nahahati yan. Merong maka-Duterte at merong ayaw ang Duterte. Samantala, ibinahagi rin ni Vice President Duterte ang sinabi ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ang tanong, handa ba ang nakababatang Duterte na pamunuan ang bansa? So sa tingin ko naman ay pwede na yan, no? Na isang termino bilang mayor, 3 taon bilang senador, handa na rin siya. No? At hindi lang yan, no? Dahil siya ay lumaki na bilang Duterte. Na napaligiran siya ng mga taong naglilingkod, no? Mula sa ama niya hanggang doon sa kanyang ate. No? Matindi paninindigan niya. Kung magsalita yan, pipikit ka, parang ama niya nagsasalita. Walang pagkakaiba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News.